might be involved in illegal activities talaga. O Harry Roque, ikaw kawawa ka dyan. O pag-usapan din naman natin mga kababayan itong si Senador Bato na nag-iiyak po mga kababayan. Grabe no, pagiging iyakin itong si Bato. Akala ko ba matapang to? Diba? Sobrang iyakin, nagpapahalata masyado. Nahalata ko talagang guilty. Diba? Ma'am Rose Baroga, shoutout po kay San Antonio, ano to? Ales? Chris May. Felicitas Manibog, ang saya naman manood sa vlog mo, sir. Kulang pa nga eh. Pag nagwawalwal ako, hindi ganito. Anong oras na kasi hindi ako makapagwalwal eh. Bawal na maingay. Diba? O, di anak ko natutulog na. Papagalitan ako niyan pag maingay ako. Oh, no! Hulog mo lang sabon, solve ka na doon. Diba? Nako, eto. Mga kababayan, pakinggan nyo yung sinasabi dito. Ito kasi, yung unang mga pahayag nitong si DOJ Secretary Boying Rimulya. Kasi akala nila mga kababayan, 'di ba? Hindi porket hindi na tayo member ng ICC ay dapat doon na matapos ang lahat-lahat sa atin. Remember, member pa tayo ng Interpol. Hindi po pwedeng one way around lang. 'Di ba? Ano, tayo lang ang pwedeng humingi ng tulong, tapos pagdating sa may ibang tao naman ngayon ang hihilingin ng Interpol, tayo aayaw. Ito yung pahayag ni Boying Rimulya na kinaasar ngayon at iniiyakan ni Bato. I can confirm what Soljan Guevara said, that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga suspect na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong nakaraang buwan. Pero hindi pinangalanan ni Rimulya kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ng kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC na huwag itong ilabas. Sinabi na, inamin na ni di ba? Sinabi na rin ni Soljan Guevara eh. In-affirm niya na 'yon mga kababayan. So yung mga talagang kasangkot diyan, kasama yan sila Bato, sila Albayalde, sila Digong, 'di ba? Pero hindi naman primary yan sila Albayalde. Parang kakausapin pag umuo sila, baka magamit pa sila laban kay Digong. Pero itong si Bato de la Rosa, yan, isa yan sa mga primary suspect. Kaya ngayon ngawa ng ngawa. Diba? Paglilinaw ni Rimulya, walang obligasyon ang pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasapi dito ang Pilipinas. Kaya wala silang magawa pabor o para aprobahan ang kahilingan. Preferably face-to-face interviews ang hinihingi ng ICC with these people. But we are not there in the business of informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just note such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw din ni Secretary Rimulya na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Yan ang sinasabi ko sa inyo noon. Dalawang uri yan ng pakikipagtulungan. Diba yung sabi una, hindi makikipagtulungan ang ating gobyerno sa ICC, subalit hindi naman nila ito pipigilan mga kababayan. Yan sinabi ko na yan noon eh, na Interpol ang gagawin nila dyan. Sinasabi ni Harry Roque na yan ay labag sa batas mga kababayan. Kalokohan. Hindi yan pwedeng maging labag sa batas dahil tayo nga nanghingi tayo ng tulong para madakip si Tebes. Tapos ngayon sasabihin bawal mga kababayan, hindi po pwede yan.
Kung sinasabi naman nila na walang pulis ang Interpol, hindi pa rin po pwede yan kasi tayo ang aaktong pulis bilang Interpol pulis. Oh, 'di ba? Maliwanag na maliwanag 'yan. Ano ito pa sinabi ni Soljan Guevara, mga kababayan? How did you respond? I am not sure about the final reply to the ICC prosecutor, but knowing fully well that the Philippine government, through the president, has repeatedly stated that we have no legal duty to cooperate or to lend assistance, then probably the answer is negative. Aha. But that does not mean Ayun. that the ICC prosecutor cannot continue his investigation. He can do so. He can interview these 5 people directly. Correct. All that we are saying is the way. government will not be involved. You're not gonna get in the way. No, we will not get in the way. The ICC prosecutor can do that voluntarily by himself, directly talking to these 5 Soldier, people. when was this? I'm just trying to work out the Early timeline. part of July. Just Early this month. July. Yes. So you got the communication just in July. Yes, and And I'm saying all of this so that we have a proper context for what Mr. Trillanes And is saying. as far as you know, has the Philippine government issued a final response? I'm not sure about that. I tried to check before I went here, but I didn't get a reply. There's no signal. Is it Would it not be- your So ayan ha, they were not going to intervene. Wala silang gagawin na pagpigil dito po sa ICC mga kababayan, pero hindi po nila ito i-assist. Pero bang usapan na pagdating ng Interpol o ICC, dadaanin sa Interpol, wala tayong magagawa dyan dahil member tayo ng Interpol. Ano yan, aalis kakalas tayo agad-agad? Hindi po pwede yon. Diba? Kahiya-hiya tayo sa ibang bansa. Kahiya-hiya tayo sa international community. Diba? So ngayon mga kababayan, pakinggan natin itong pagwawala ni Bato na parang bata, nag-iiyak. Diyos mio Marimar mga kababayan, halatang halata talaga na itong si Bato talagang kabadong-kabado na. To. Nasa linya po ng ating telepono ngayong umaga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sir, good morning. Welcome po sa Radyo sa 630 Balita. Kasama si Robert at si She. Good morning, Robert at She. Good morning at, po. Sa ating mga taga-subaybay, good morning po sa ating lahat. Sen, masyado ng maraming nangyayaring development. Nung huli namin kayo makausap, ang sabi nyo nga po, babaliwalain nyo itong mga nangyayaring development sa ICC. At sabi nyo rin po, last week, no? Sabi nyo, itong Interpol ay ang kikilos din, oras na dumating ang isang order sa Pilipinas, ay pulis ng Pilipinas. Pero kahapon, merong sinasabi si Justice Secretary Remulla, sir, na hindi pwedeng hindi mag-cooperate sa ang Pilipinas sa Interpol kung sakali na merong dumating nga po na warrant of arrest. Ano po ang masasabi ninyo dito, sir? Well, as I have said, nasa host country yan. Kung gusto nilang mag-cooperate. Wala tayong kuwan dyan. Nasa kanila yan. Kung gusto nila. Hindi man natin kontrolado ang gobyerno kung ano talagang direksyon na gustong tatahakin ng gobyerno ito. Wala tayong magawa dyan. Nasa kanila yan. Anong gusto nila? Hindi po ba kayo medyo naguguluhan, Senator? Kasi noong mga nakaraang buwan o taon, ang sinasabi, hindi magko-cooperate, hindi kinikilala. Pero ngayon, ito na, nagpo-progreso allegedly or reportedly itong kaso na isinampalaban sa inyo at sa iba pang mga dati at kasalukuyang PNP officials. Tapos, medyo nagkakaroon din ng konting twist itong kung paano tinitignan ng gobyerno itong kasong ito sa ICC. Well, as I have said, lahat yan ay nasa kanila yan, how they deal with it. Wala kaming control dyan, wala kaming control. Sila mang nasa gobyerno ngayon. Kung ano talagang gusto nila, kung laban bawi man sila, ay kung yan ang policy nila, laban bawi, din so be it. Oy, kung yan ang policy nila, so be it. Para kang para kang si Harry Roque. Ganito lang yan, Bato eh. Ikaw Bato nakikigaya ka na rin. Oh no! Ito talaga yan mga kababayan. Ganito talaga yan eh. Gusto ko talagang ito eh.
Wag ka na daw malungkot, Senator Bato. Magkakasama din naman daw kayo ni Harry Roque. Magkakasama din naman kayo ni Harry Roque sa loob. Magiging tropa naman kayo dun eh. 'Di ba? O syempre mga kababayan, kaya lang si Harry Roque dito lang. Tapos kayo doon sa dahig. Pero at least magkakatropa pa rin kayo. Tropa ng mga bilanggo na DDS. Di ba? Napakaiyakin. At ito na nga yung sinasabi ko lagi. Katuman, shoutout sa'yo ha. Ito nga lagi ko sinasabi mga kababayan. Yung pahayag ng gobyerno noon na hindi sila makikialam at hindi nila papayagan ng ICC, hindi naman nila sinabi na hindi nila papayagan na pumasok dito. Ang sabi nila, they will not cooperate, they will not assist, but it doesn't mean na i-intervene nila ito o haharangan nila sa pag-iimbestiga at pag-serve ng warrant of arrest. Akala mo nakabingo ka na nun, Bato de la Rosa, hindi. Talagang pinaikot lang talaga kayo. Pinaikot ang mga bunbunan at pinainit ang mga bunbunan nyong mga kalbo kayo. Diba? Inasar lang kayo talaga ng husto. Matalino yung mga nasa Malacanang para maglabasan yung mga ugali ninyo. Diba? Kunwari no, nagsisip-sip ka. Tapos bumabanat ka doon sa Pidea Leaks. Ngayon, iiyak-iyak ka ngayon. Oh, no. Sabi, hindi ko na makikita yung mga apo ko. Ay, takot na takot mga kababayan. Ayan kasi, sunod pa sa mali. Ganyan ang napapala ng mga DD sheets. Pinagbabayad na kayo sa impyerno, mga ulol. Sabi ni Ma'am Lea Rosete, ano yan? Mapapanaginipan daw ni Mama Lea Rosete. Basta kasalanan ko daw pag napanaginipan niya itong si Harry Roque. At least tumatawa kayo sa panaginip ninyo. Mahirap naman kung sa panaginip nyo malungkot pa rin kayo. Di ba? Mama Judy Batana at Charit Madarang ng California, shoutout po sa inyo mga kababayan. Magandang gabi po at sana medyo kulang ako ngayon sa kasi sa enerhiya kasi may tubig na diyan sa labas. Kaya nga nagmamadali ako ng konti eh. Diba? Kaya lang itong hindi kasi natin pwedeng palagpasin itong mga talagang mga tantrums. Talagang mga no? Pare-parehas sila. Mga Duterte, talagang mga DDS pare-parehas mga kababayan. Biruin nyo, sabi nila ngayon, wala daw utang na loob mga kababayan. Traidor daw. Kasi he feel like he was he was betrayed by our president. Ito, pakinggan nyo. Kami magawa dahil sila man nandiyan sa Malacanang. Hindi naman kami. Pero ano nararamdaman nyo sa ganitong mga development? Well, very clear. I feel betrayed. I feel betrayed. Pag ganun ang nagiging polisiya ng ating gobyerno. I feel betrayed. Nasaan kaya yung sinasabi nito na he feel betrayed mga kababayan? Di ba sabi ninyo, protect the Constitution? Sabi ninyo, may batas tayo na umiiral sa bansa. So, but sinasabi mo that you feel betrayed? Alam naman natin na sila ang mga biktima, they are seeking for justice. Di ba? So, therefore, may karapatan sila ngayon na magsampa ng kaso against you. 'Di ba? At ang ICC is one of the channel
na kailangan ng mga tao na yon na nabiktima ng war on drugs, ng peking EJK na yan, mga hinayupak na yan, 'di ba? Sa mga pinaggagawa nyo, tapos ngayon you feel betrayed? Ano? Do you think poprotektahan kayo ng Pangulo namin? Hindi yung kagaya ni Digong Ulol. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Teresita Tan, ano ginawa mo kay PBBM? You betrayed him. 'Di ba? Akala kasi nila mga kababayan, hindi syempre, unang-una kung wala ka talagang kasalanan, bakit mo sinasabi to that you feel betray? At ba't ayaw mo? Sabi nyo, lahat ito, di ba nung una sabi niya nga doon, tontuwa sila, kasuhan nyo ako. Kasuhan nyo ako. Yan ang gusto nilang mangyari. Kasuhan daw dito sa Pilipinas. Bakit mga kababayan? Pag meron na kasi silang kaso dito sa Pilipinas at parehas yung kaso ng ICC, syempre ang ICC ay mag-automatic magba-back out. 'Di ba? Kasi sasabihin na gumagana at iniimbestigahan na pala yung kaso nila. Ngayon mga kababayan, masyadong mabilis itong ICC. Kaya talagang natatakot itong mga to. Yung mga bunbunan nila, hindi na nila malaman kung saan itatago. Sabi ni Leticia Fernando, Bato, you betrayed your co-Senate officer dahil lang sa puncher. Kaya nga, di ba? Mga kababayan, dahil sa puncher hole na yan, yung tao na nagprotekta sa kanya, si Subiri, di ba? Binitray nila mga kababayan dahil may sarili silang interest. Ayaw nilang mawala yung chairmanship doon sa kanilang mga committee. Oh. Tapos hindi lang 'yon, mga minanyak pa nga ata, 'di ba? Yung asawa ni Subiri, putya, pinagsamantalahan pa. Hindi pa nanamantala ng pagyakap, 'di ba? Payakap-yakap pa, parang sinabi pasumpa-sumpa ka patangina ka. Parang ganon, 'di ba? Yakap ni Judas eh. Oh. Yung yakap niya nakangiti pa. Tapos malaman-laman, pinagtanggol pa siya ni Subiri. Sabi ni Subiri, ikakandidato ko talaga to doon sa Davao. Doon sa probinsya namin. Talagang 100%, 200% pa. Dahil siya lang sa mga tropa nila ang nanatili. Yung pala mga kababayan, he betrayed itong si Subiri. Kaya? Diba? Lakas magbintang animal. Sabihin na binitray daw siya. Anong binitray? Ang Pangulo natin, ang gobyerno natin, sumusunod lang sa batas. Maliwanag naman eh. Since we are not a member of ICC anymore, therefore hindi tayo makikipagtulungan sa kanila. Wala na silang jurisdiction dito. But you cannot separate that the Philippines is still member of Interpol, where Interpol mga kababayan is the agency na tumulong po sa atin para mahuli itong si Tebes. Diba? Ano yun? One way around? Pag sinabi nila na tulungan nyo kami, huliin natin si Tebes. Nung tinulungan, pagdating nung tapos ng matulungan, sila naman ang nangingi ng tulong, babaliwalain natin sila. Anong gusto mo sabihin si Pangulong Bongbong Marcos? Sabihin niya, alis na tayo sa Interpol. Ganon? Buang. Diba? Sabi ni Ma'am Charit, sabi ni Mama Charm, gawain nila kasi traidor, bumalik lang sa inyo yung gawain nyo. Hindi naman sila trinaidor ng Pangulo natin. Unang-una, mga kababayan, hindi naman tuta ni PRRD si Pangulong Bongbong Marcos para sabihing traidor. Dahil ang polisiya ng Pangulo natin ay sundin ang batas. 'Di ba? Paliwanag 'yun. Sabi ni Ma'am Charit, good luck OTAB. Dapat lang magbayad kayo sa mga pinaggagawa nyo noon. Sa loob ng 6 na taon, nagpiesta sila, kumitil lang buhay na parang manok lang. Ang totoo yan. Diba parang manok lang. Mga kababayan, wala silang awa. Si Duterte pa nga sabi niya, sige, sana araw-araw merong ganyan 37 na napapatay.
Alam mo ba to, gayahin mo na lang talaga. Ito talaga, para sa inyo talaga to eh. Gayahin mo na lang si Roque. Bato, hagilapin mo na rin kung saan ka talaga nababagay. Eh si Roque, tontuwa ako dito eh. Huwag ka nang malungkot, Bato, dahil magsasama rin kayo. Diba? Magsasama rin kayo sa kulungan. Kaya yung ulo mo, Bato, tigas-tigasan mo na yan. Dahil baka mamaya, isang palo lang yan sa kulungan na mga biniktima ninyo. Tingnan ko lang kung hindi magkanda, bukol-bukol yan. At huwag ka na magbintang that you betrayed by our president o kininam. Diba? Raulo ka, sabi mong binetray ka. Bakit? Unang-una pa lang alam na namin na matino, righteous ang aming Pangulo. Bakit mo sasabihin binetray ka? Ano yan? Dating tauhan ni Duterte? Na magkakampi kayo tapos bigla kang binetray, bigla kang nilaglag? Hindi ganon. Dahil simula't simula pa lang, alam na natin ang stand ni Pangulo na kalaban siya ng mga masasama. He seek for justice, di ba? Siya ay gusto niyang tulungan ang mga kababayan natin na naghahanap ng hustisya doon sa mga pinagagawa niyo, mga siraulo. Oh no! Tapos ngayon, iyaking ka? Kapal na mukha mo? Sarap mong yuntog. Laking tao, mga kababayan, noon nagpakapaka-piesta kayo sa pagkitil ng buhay. Tapos ngayon, naaangal-angal ka. Ang gusto mo kasi mangyari, dito kayo kasuhan kasi kaya niyong paglaruan. Diba?